Então vamos tentar nesta manhã Subukan natin sa umagang ito, sama-sama maunawaan kung ano ibig sabihin, viver isabuhay ang kataga, para aproveitar a palavra para magamit siya upang maging banal. Eu penso importante que Sa tingin ko, mahalaga para sa ating maunawaan ito dahil ang buong trabaho natin ay pinanganak dahil sa kataga, não foi uma ideia, hindi dahil sa isang idea, realmente a palavra. kundi dahil sa kataga mismo. Muito bem, Maalala ko pa ng mabuti, youth pa ako noon, como vocação sa kabila ng adult vocation, seminário nakapasok ako sa seminaryo upang mag-aral sa second grade para depois poder para makatapos mag-aral ng filosofiya at teolohiya. At inaasahan ko lahat ng tao nakatira doon todo mundo ay mga santo na. estava tão ansioso Anxious ako noon para makapasok sa seminaryo. porque Natatakot din ako dahil medyo mahirap ang pag-aral. mas depois quando eu cheguei Pero lá, pagdating ko doon, encontrei tanta nakita coisa ko maraming bagay na human e eu comecei a entrar at naipasok ako sa isang crisis, numa crise profunda isang malalim na crisis. e ela se manifestava At dahil sa crisis na ito, a criticar tudo na-criticize ko ang lahat desde da cozinha mula sa kusina, pagkain, mga guro, parecia tudo estava ruim. parang masasamang lahat para sa Eu akin. tinha argumentos At meron din ako noon mga argumento. aula de religião Halimbawa sa klase ng relihiyon, era um padre isang pare ang aming guro, ang rektor. alguns temas Nagbibigay siya ng mga topics eu levantava at sa katapusan, e contava algumas tinataas ko ang kamay at nagbabahagi ako ng mga ilang karanasan na negatibo com aquele que ele na hindi nakatugma sa topic é niya. assim. Pero pinapakita ko sana na hindi ganoon. Tentava de responder Sinusubukan niya sagutin pero lumikha ang isang masasamang klima. At isang araw, tinawag niya ako at sinabi, na minha aula. kung magsasalita ka ulit sa klase ko, pauwiin kita. E aqui eu entrei numa Kaya nakapasok talaga ako sa isang malalim na crisis. destruir Dahil ayaw ko sana sirain ang kanyang klase. algo Pero sa kalooban ko noon, may isang bagay na hindi pa maayos. fazendo certo. At akala ko nagagawa ko kung anong tama. Sorte, tinha na Swerte ko na meron sa seminaryo na yon, padre isang pare na nakapangalan din si Father Hans que tinha na may alam tungkol sa Focolare Movement. era dos Isa siya sa mga una. lá nas Dolomitas Na-meet niya si Kiara sa Dolomitas e ele vivia a at nagsasabuhay siya ng kataga. e ele viu que eu estava Nakita niya nasa crisis ako. então um dia ele Kaya isang araw, tinawag niya ako at sinabi, precisa ir para kailangan ako pumunta sa Berlin sa aking bakasyon. May meeting ako doon. dia Pwede mo ba ako tulungan sa pagmamaneho ng sasakyan? porque ele não tinha documento. Dahil wala siyang dokumento, pero meron siyang Eu tinha kotse. documento, mas não tinha carro, né? At ako naman mayroon document pero wala E a akong ideia de kotse. dirigir o carro At nagustuhan ko itong idea na magmaneho ng kotse. Sabi ko, yes, okay. Nagmaneho ako ng 400 kilometers hanggang Berlin. Tocava At sinimula niya isang usapan. sentia a vontade e At comecei a nagustuhan ko conversar ilabas com ang ele. lahat para sa kanya. Quando eu parava, Kapag huminto na ako magsalita, tuloy magtanong siya. eu dizia tudo At sinasabi kong lahat nararamdaman ko. At wala siyang sinabi. chegamos em Berlim, ele me colocou Pagdating namin sa Berlin, pinapunta niya ako sa isang pamilya at ibang pamilya naman siya nag-stay. normal. Isang ordinaryong pamilya. Noite, Pero sa gabi, sinabi ng tatay ng pamilya na o costume meron kami kaugalian na se magtipon. você quer participar, Kung gusto mong sumali, okay. eu disse claro. Sabi ko, sure. E neste encontro, At sa pagtitipon na ito, começaram a lahat contar nagsimula magbahagi kung paano sila nagsabuhay ng kataga. experiências muito Mga konkretong karanasan. Este das crianças, Umpisa sa mãe, mga pai, bata, todo mundo tatay, nanay, lahat sila ay nagbahagi Eu não ng sei o que karanasan. aconteceu naquela Di ko alam kung ano nangyari sa gabi na yon, uma luz, pero nakapasok sa akin isang liwanag, isang grasya, isang kaligayahan sa puso ko na hindi ko alam kung ano yon. talvez foi o batismo. Baka ang pagbibinyag ng mga espiritu, Entendi naunawaan ko sa isang malalim na paraan kung ano ang kahulugan ng Eu kataga. perguntei, eu posso At viver tinanong ko assim? sila,
pwede ba ako mamuhay ng ganito? Sabi nila, oo. At sama-sama nakuha namin isang kataga upang isabuhay sa susunod ng araw. Nagsimula ko magsabuhay nito ng maaga sa susunod ng araw at pinasukan ang puso ko ng isang kaligayahan. At maalala kong lahat na nagawa ko sa araw na yon. Kahit sumakay sa bus at lahat ay naging kaligayahan para sa akin. Iba talaga. Isang bagay na kahanga-hanga. Nagtipon kami sa gabi. Di ko sila hinintay magsalita sa una kasi ako ang una nagsalita. Punong-punong puso ko at kinailangan ko ibahagi kung paano ako nagsabuhay. At sila din. At sa ganitong paraan nalampasan mga ilang araw na kapansin-pansin. Pagbalik namin, kwento ko kay Father itong mga karanasan at nagustuhan ko malaman kung bakit sila ay nabuhay ng ganyan. Dahil pinanganak ako sa isang katolikang pamilya, nakasali lagi ako sa simbahan, nag-aral ako ng katesismo, communion at confirmation, pati sa seminaryo nag-aral ako ng relihiyon, lahat. Ngunit hindi ko nakita pakikipag-usap, isabuhay ng Ebanghelyo. At bukod pa sa kanilang pagsasabuhay, ibahagi kung paano nila ito nagawa. Bago ito para sa akin. At dito, kwento sa akin ni Father ang tungkol kay Chiara Lubick na namuhay ng ganito pagkatapos ng digmaan at nagsimula siya magkwento tungkol sa movement. At kapag huminto siya, nagtatanong pa ako sa kanya. Nagustuhan ko malaman ang lahat. At ibinahagi naman niya sa akin. Nasabi niya kung paano nabago ang buhay niya. Nagbahagi siya ng maraming malalakas na karanasan na natouch talaga sa akin. Halimbawa ang isa, kwento niya sa akin na nasa bundok na mga limit siya kasama ng mga youth upang magkampo dahil pare siya responsible ng mga youth. At isang araw, may nalaglag na bata doon sa bundok at namatay. Pero sa mismong araw na yon, sa gabi, may meeting sana sila kay Chiara. At siya ang isa sa mga responsible. Pero hinahati-hati ang puso niya at kung paano madala itong bata na namatay, paano ito masabi sa kanyang mga magulang dahil lagi traumatiko at magulo ang kamatayan. At kwento niya na nagsimulang meeting kay Chiara at sabi daw niya, ilagay ninyong lahat ng iyong mga alalahanin sa puso ni Jesus. At kung hindi ninyo magawa, hindi ninyo maunawan masasabi ko dito. At naisipin niya, paano ito? Lahat ng mga alalahanin, paano ko ito masasabi sa mga magulang niya na namatay ang kanilang anak? At sabi niya, sinubukan daw niya. At nagsikap siya gumawa ito. At ibinahagi niyang lahat ng bagay na unawaan niya sa sandali yun. Naintindihan niya, ang lahat ay mawawala, pati ang buhay. Tanging bahay na hindi mawawala ay ang Diyos. Pati ang kamatayan nitong bata ay isang madulang paraan. Pero sa harapan ng Diyos, kasama siya ng Diyos, hindi natin pwedeng isadulay ang mga bagay na mawawala, kundi mag-alala kung paano tayo magmahal. At habang nagsasalita siya, malakas para sa akin na kinakailangan ko gumawa ng decision sa buhay ko. Kaya pagdating namin malapit sa seminaryo, sabi ko, pare, pwede ba tayo magtipon araw-araw? Ibahagi ko sana sa inyo ang aking mga karanasan at ibahagi mo na rin sa akin yung mga karanasan. Sabi niya, okay. Kaya nagawa namin ito mga ilang taon. At kung titingnan ko na yon, naging parang isang eskwelahan para sa akin. Nakapasok ako sa eskwelahan ng Ebanghelyo. At natuklasan ko ang Ebanghelyo ay hindi lamang isang libro. Sa halip, siya ang libro ng mga libro. Ang salita ng Diyos. Natuklasan ko na mabuhay dito si Jesus sa lupa ng 33 years upang magawa ng upang magsalita sa isang panahon ng 3 taon at maibigay sa atin ang kanyang salita, ang kanyang pag-uugali. Dinala sa atin ang buong paraiso. Ang paraiso.
Então, Kaya nós hindi não natin podemos pwede colocar ilagay a ang Biblia Bíblia sa tabi ng ao ibang lado mga de libro. outros livros. O kaya Ou maisip achar na baka tem meron ibang livros libro na mas mais maganda bonitos kaysa que a Biblia. Não Wala existe kahit anong bagay algo na nakabigay que dá ng mas mais malakas na efeito epekto na sa nossa buhay vida natin do que a kaysa salita palavra ng de Diyos Deus isina sa bíblica. buhay natin. Precisamos ter Kailangan essa maging clareza. clear ito para sa atin. Esses dias, como Na-meditate namin ni Nelson mga araw na ito sa council tungkol sa kataga na binigay ng ibang pari kay Pope sa isang retreat. At nagustuhan ko talaga. Sabi niya, hindi tayo pwede mahuli sa tukso na ikumpara ang salita ng Diyos sa Ebanghelyo sa iba mga magagandang libro, kahit mga wise ones. Pero ang kataga, bukod pa sa pagiging matalino niya, siya ay banal. Maaari din natin sabihin, at mas lalo natuklasan ko ito, na ang kataga ng Diyos ay sakramento. Meron siyang kaparehong halaga sa communion. Kung sa communion, tinatanggap natin ang Diyos, sa kataga, tinatanggap din natin ang Diyos. At walang iba, tinatanggap natin ang Diyos. Sa communion, maaari natin siya tanggapin isang beses sa isang araw sa mga tao nagmimisa araw-araw. Pero ang iba nagmimisa isang beses lang sa isang linggo, kaya isang beses sa isang buwan. Medyo konti ito. Pero sa kataga naman, araw-araw, bawat sandali, kung gusto natin isabuhay ang kataga, tinatanggap natin ang Diyos. Bilang pare, ilang beses, nasa harapan ko mga tao nasa mahihirap na sitwasyon. Dahil minsan sa kanilang kasal at iba pa mga situations at hindi sila makakapagtanggap ng communion at marami nahihirapan dahil dito. Sabi nila, gusto kong tanggapin siya, kinakailangan ko siya. Pero hindi sila pinapayagan ng simbahan kasi hiniwalay na sila o hindi pa sila nakapagkasal at ang iba namiminghati na. Pero sinasabi ko lagi sa kanila, relax lang kayo. Kung gusto mo tanggapin ng Diyos, isabuhay mo kaya ang kanyang salita. At tuwing beses sinasabuhay mo to, matatanggap mo ang Diyos at maliwanagan ka ng Diyos. Palakasan ka ng Diyos at lalo na maintindihan ninyo kung anong pagnanais niya sa iyo. Dahil sabi niya, ako'y lubusang magpapakilala sa mga umiibig sa akin. Walang ibang paraan kung paano pasukan ang Espiritu ng Diyos, napasukan ang buhay ng Diyos, kundi magmahal. At ang pag-ibig ay hindi lang isang teorya. Ang pag-ibig ay isang konkretong bagay. At itinuro sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo kung paano magmahal. Kaya napaka-konkreto ang Ebanghelyo. Kapag nagsimula sa buhay ito, kita mo, sinasabi niya tungkol sa lahat ng bagay. Pati kung paano dapat gamutin ang isang tatay pag nagkasakit siya. Kung paano dapat ang paglapat natin sa iba kapag naging kaaway natin. Kapag sinuntok ka, kapag ninakawan ka. Lahat ay kinikwento sa Ebanghelyo. At pag nakapagsimula ka na may sa buhay ito, malalaman mo na talagang makulit ito. Hindi siya nakapagbigay ng pahinga. Hindi siya makapagbigay ka ng isang sandali upang tingnan mo na ang buhay mo at sabihin, kawawa naman ako. Nahihirapan na talaga ako. May mga pangyayari na masama sa buhay ko, sa pamilya ko. May nagsasabi ng mga bagay na hindi maganda tungkol sa akin. O kaya ninakawan ako. Kinuha ang lahat sa akin, talaga may sakit ako. O kaya bigla na nalaman na may cancer at kahit ganito, hindi ka makakapagbigay ng karapatan ang Ebanghelyo upang magsabi, kawawa naman ako. Hindi kailaman. Sa halip, hinihingi ng Ebanghelyo na lumabas tayo sa sarili nating 24 oras. Isipin ang iba. Isipin ang Diyos at ang mga nasa paligid natin. Mahalin ang Diyos at ang mga iba, kagaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. At kung nagmamahal ako sa iba at sa Diyos, minamahal ko din ang sarili ko. Dahil ang lahat ng ginagawa ko para sa Diyos, lahat ng ginagawa ko para sa iba, bago makarating sa iba, ay nagagawan kabutihan na para sa akin. Sa nayon, alam ko, halimbawa, kung ninakawan ka at nagagalit ka kahit tama ka, at hindi naman maganda kung nangyari ito sa iyo.
Hindi rin tama na ang pagnanakaw at tuloy kang magreklamo, naghihirap, nagagalit, etc. Kanino mapunta itong epekto? Para sa iyo mismo. Pero kung kaya mong magpatawad na mabilis at sabihin, mawawala naman ang lahat, importante ang nawala. Pero okay lang, pasyensya. Isang araw, mananakawan talaga ako ng kamatayan at hindi niya maiwan kahit ano. Kaya ialay ko ito. At kung magiging tapat ka sa pag-ibig, tuloy-tuloy ka. At itong pag-ibig hinihingi sa atin ng Ebanghelyo ay napaka-radikal, ay magbigay ng buhay, ay hindi lang isang bagay na walang halaga. Kaya hindi natin pwede madali masabi lagi na magmahal, 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 kung hindi pa ito talaga ang totoong pag-ibig. Sinabi ni Madre Teresa, ang pag-ibig kailangan saktan, kailangan maging mahirap. Kaya pag-ibig talaga kung ganito, hindi ko malilimutan ang karanasan. Pinabahagi niya para sa amin. Isa sa mga beses nakita ko siya. Sabi niya, nakita niya isang tao sa basurahan na malapit mamatay. At dinala niya itong tao sa bahay. Hinugasan siya. Hinanda siya para sa kanyang kamatayan dahil may lagnat na siya. At sinasabi lagi nitong tao na itinapon siya ng kanyang anak sa basurahan. Itinapon ako ng aking anak sa basurahan. At ano ang nagawa ni Madre Teresa? Sinabi ni Madre Teresa sa kanya, kailangan mong patawarin ang iyong anak. At kung patawarin mo siya, pinapatawad mo siya para sa kawalang hanggan. Kung di mo siya patawarin, di siya papatawarin sa kawalang hanggan. Deve amar teu filho. E ela conseguiu perdoar o filho. Kailangan mo siya mahalin. At nagawa ito ng tao. Pinatawad niya ang kanyang anak. Tapos sinabi pa ni Madre Teresa, namatay siya na bilang anghel, pero nabuhay siya na bilang aso. Nahirapan talaga siya. Inilagaan siya bilang isang hayop na parang basura. Pero nagkapagmahal siya at namatay na bilang isang anghel. Ano ba ang mahalaga dito? Mahalaga mamatay bilang anghel. Binibigyan natin masyadong halaga ang mga bagay-bagay dito sa lupa, pati sa mga fazenda, etc. Gusto natin ang lahat ay magiging perpekto. Lahat sana ay gumagana. Wala sana pangyayari na hindi tama. At nalilimutan natin ang tanging bagay na mahalaga ay ang pag-ibig. At kailan mo kailangan lakasan ang iyong pagmamahal? Kapag meron ka mga paghihirap, di ba? Kapag nagagawa ng iba mga bagay na hindi mo inaasahan, at kailangan mong lumabas sa sarili at magmahal, baka kailangan isolve ang problema, maghanap ng paraan, makipag-uusap. Pero lahat ay isang pagkakataon na magmahal. Nakikita natin ang mundo sa harap ng mga problema. Gusto natin sana na wala itong problema. At hindi natin nakikita ang iba na kahit kung mayroon siyang problema, para sa atin ay isang pagkakataon upang maging matatag sa pagmamahal. Bilang pare, nakilala ko ang dami mga pamilya na nakaintindi sa isa't isa at naging kahanga-hanga. Pero nakilala ko rin ang mga ibang pamilya na parang disaster, mahirap. Nakilala ko mga babae at lalaki na nahirapan talaga, isang buong buhay. Nahirapan sa pagiging alcoholic, iba pang mga bagay, kataksilan, etc. Pero habang nakilala ko na mas malapit ang mga tao, napansin ko na mga kanilang kaluluwa ay lumago na. Nakilala ko mga banal na tao, mga tao na naging banal sa tabi ng isang asawa na lalaki na mahirap o sa tabi ng isang mahirap na babae, pero tapat sa pagmamahal. Tapat, tapat, tapat. Naging banal sila at bigla natin mapansin, wow, ang ganda. Maalala ko din isang kapitbahay namin dito na naging bedridden ang kanyang asawa pagkatapos mag-deliver ng huling anak nila. Nakasakit siya at hindi na makalakad. Naging bahina din ang utak niya. At siyang nag-asikaso ng kanyang mga anak, nagtatrabaho sa field at sumisikap manatili tapat sa kanyang asawa.
Ilang beses hinanap niya ako. Ibinahagi niya mga paghihirap niya. Hindi madaling para sa aking lalaki mamuhay ng ganito. Nag-iisa, may sakit ang asawa. At sinabi ko sa kanya, malaking bagay ang pagiging tapat. Naalala namin ang katagal sinasabi, ang isinali ng Diyos ay hindi may hiwala ng tao. Nag-struggle lagi siya at nakayanan niya. Isang araw nakatanggap ako ng balita na nasa hospital siya. Dinalaw ko siya kaagad at talagang nasa intensive care siya. Bilang pare, pinayagan kong pumasok at nakipag-usap kami ng matagal. Isang sandali, hindi ko malilimutan. Isang malaking kaligayahan nasa puso nitong lalaki. Impressive. Sabi niya sa akin, Father, alam ko, hindi na ako makakalabas dito sa kwarto na ito. Tatawagin ako ng Diyos, pero napakasaya ko. Sasabihin ko sa Diyos, Diyos, dahil sa iyo, dahil sa iyong salita, naging tapat ako sa aking asawa sa sobrang 30 years. At talagang namatay siya sa araw na yun. Pagkatapos, nang sinabihan namin ang asawa niya na namatay na siya, tinitingnan siya ang paligid at sinabi niya, kailangan kaya ako mag-asikaso sa mga anak ko? At tumayo siya at hanggang ngayon nakakalakad pa rin siya. Minsan nakikita ko pa siya, etc. Kaya sa human side, maaari ko sabihin, kawawa siya. Isang disgrasya ito. May sakit ang kanyang asawa. Nakipag-asawa siya at wala siyang pagkakataon maisabuhay ito na maayos. Wala siyang relasyon sa kanya na talaga mahalaga sa mundong ito na yon. Pero kung titingnan natin ito sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos, ginamit niya itong panahon upang maging banal. Gusto namin ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Lahat ay madali at walang pagdudurusa. Pero iba ang pagtingin ng Diyos. At tinulungan talaga ako ng Ebanghelyo maintindihan ang buong side ng pagdudurusa, ng paghihirap. Ang halaga ng pagdudurusa, ang halaga ng paghihirap. Tinulungan ako lagi ng Ebanghelyo tumingin lampas sa buhay na ito. Ilang beses nagsasalita ako tungkol sa kabilang buhay at masaya dahil alam ko, isa buhay natin doon ang kawalang hanggang. Ibig sabihin, walang katapusan. Pero habang nandito tayo, lahat ay nawawala. Kaya tinutulungan ako hindi mabigyan ng masyadong halaga ang mga bagay na walang halaga. Halimbawa ang pera para sa daming tao, nagiging Diyos ang pera. Sinasadya o hindi sinasadya, nagiging Diyos. At nagagawa nila ang lahat. Sinasamba nila ang pera. Ginagawa nila ang lahat upang dumami ito. Nahihirapan sila pag nawala ng kahit ano sa kanila. At nanilimutan nila ang kanilang mga kapatid na gugutom. Nagdadasal sila ng Ama namin. Sinasabi na ang lahat tayo ay mga anak, mga kapatid. Alam natin na mamatay ang iba sa gutom at tuloy tayo pag-asikaso ng account natin upang dumami ang pera. Kaya isang Diyos na siya. Tinuruan ako ng Ebanghelyo. Ang lahat ng ito ay nawawala. Maalala ko isang Ebanghelyo ng mayaman tao. Masaya sa kanyang pag-ani. Naisip niya gumawa ng mas malaking bodega upang itago ang lahat at mamumuhay ako na mapayapa. Ano ang tawag ng Ebanghelyo sa kanya? Loko. Dahil tatawagin ka ng Diyos sa gabi na ito, naiisip natin lahat na mabubuhay tayo na walang hanggan. At pag may namatay, nagiging masaya tayo dahil hindi pa naman nangyari sa atin. Ang kamatayan, ang pinakasiguro na bagay. At ano ang maiwan sa oras na ito? Ano ang maiwan? Konti lang talaga ang maiwan. Agora, vocês hoje vão partindo, cada no seu lugar, nas fazendas e não sei At sa onde, no ngayon, mundo. umaalis na ang bawat isa sa inyo sa kanyang-kanyang fazenda, sa buong mundo. At anong haharapin ninyo? Onde não sabe Mga o que paghihirap, fazer. Vão mga encontrar sitwasyon mil coisas. na hindi mo alam kung ano ang O que gagawin vão mo. fazer? Não pode Haharapin ninyo ang telefonar daming sempre, bagay. Frei. Como vou At ano ang fazer? gagawin ninyo?
Mas você sempre Hindi kayo pode pwede lagi perguntar tumawag sa no akin at Evangelho. magtanong kung anong gagawin ninyo. Sempre você Pero pode olhar maaari no ninyo itanong Evangelho ito sa o que eu Ebanghelyo. devo fazer. Pwede ninyo hanapin lagi sa Ebanghelyo Eu, na kung ano minha ang vida, dapat ninyong posso gawin. dizer a vocês, tinha Kung ano ang tantos dapat ninyong momentos gawin. que eu não tinha Masasabi ko sa inyo, perguntar. sa buhay ko nangyari ang daming sandali na wala akong may Mas o tatanong. Evangelho Wala. nunca me deixou. Lembro, Pero hoje hindi ako está pinabayaan lixo ng esse, mas eu Ebanghelyo. conto só para Hindi vocês kailaman. vejam como é. Naalala Quando ko, cheguei baka na alam na ito paróquia, ng era iba. bem novo. Pero ibahagi ko ito ulit upang E makapagbigay ng poucas totoo. semanas se estava Pagdating ko sa parish, bata pa ako. na Europa At pagkatapos ng ilang linggo nandun eu ako, precisava assumir a paróquia. ang parish priest ay Mas pumunta não sa sabia, Europe, may sakit tinha siya, dinheiro, não at tinha kinailangan dinheiro, ako porque ang a sikasuhin conta, ang parokya. o padre Hindi ko alam não me noon kung may ensinava. pera o wala dahil walang Tinha sinabi sa akin ng dificuldades parish priest até de tungkol sa pagar account. os funcionários, porque entrou muito Meron dinheiro akong paghihirap na noon igreja. na bayaran ang mga empleyado Quase não dahil existia. konti lang ang pera pumapasok Eu, sa amin como sa padre simbahan. novo, pensei, vou visitar Ang katinting na bahagi naman parang wala. da região At ako bilang que bagong fazem pare parte naisip na da bisitahin ang aking mga Então, kopare fui para ng cá. aking region na nagiging Levei parte ng ainda aking outro area. frade velho Kaya junto, nakapunta ko sa Inácio Campos do Portugal, Jordão. e nós fomos. Kasama ko pa isang Na matandang volta, pare já em at isa sa Aparecida, mga na parishioners at Dutra, nakapunta eles kami. estavam Sa pagbalik reformando. namin sa May Aparecida nasa Dutra, Então, tinha mão inire-repair nila Mas à noite ang eles isang liberavam kalsada uma at pista walang do outro two-ways lado. yun. E aqui, Pero sa gabi, pinapayagang gamitin ang isang kalsada sa então, a kabila polícia que estava lá liberou e chamou para a gente poder at ir na nandun ang segunda pulis. pista. Eu fui. Kaya tinawag ako ng pulis at pinayag ko pumasa sa kalsada na yon. Curva ao lado, Pero pag nasa kurva na ako, me encontrei malapit diante sa simbahan ni Aparecida, e não tinha nakita ko isang possibilidade truck sa de harapan desviar ko muito. Tentei at pouco walang posibilidad na iwasan siya. ter no outro, no meu lado. Sinubukan ko iwasan ang isang kotse na sa tabi ko Frade, kasi fatal siguro ito para sa aking kupare. o caminhão Pero kahit bateu, ganito, nangyari isang malaking disaster. machucou. Em cima Kaya desse binangga kami ng caminhão, truck um outro caminhão at bateu, nagpasalamat ako sa Diyos walang nasaktan e depois at aquele may nabangga din sa likod ng truck. choque, logo vem 1000 pessoas. Pagkatapos Polícia nito, que estava tahimik dando kami, sinal. medyo na-shock sa aksidente at maraming tao dumarating, pati ang polis na nagpayag pumasok sa kalsada at nagreklamo siya dahil binigyan daw sila ng advice na okay na ang kalsada. Esse livro, Kaso daw masyado mabagal ang mga truck, quem é? kaya akala nila libre na ang kalsada na yon. Quem At assume? sa oras na ito, Como é? sino ba ang Essa magiging situação, responsible todo mundo nito? estava sem graça. Sino ba ang magbabayad nito? Padre novo, Paano kaya ito? Lahat ay na-shock sa nangyari. paróquia totalmente Pati destruída. ako. Bagong pare ako at lumang sasakyan ng aming parokya na niwasak sa aksidente. Fiquei lá na Dutra. Pinauwi ko ang dalawang kong kasama. Nagdasal ako. At nanatili ako doon sa highway ng Dutra. Tingnan ko ang Mama Mary doon sa malaking simbahan katabi ng highway at ano ang magagawa ko sa oras na ito. Tapos bigla pumasok sa puso ko, tanggapin mo itong disaster. At ang katakay sinasabuhay namin sa buwan na yon ay magbigay at bibigyan ka. At sinabi ko sa Diyos, paano ko ito matatanggap? Pare kasi ako, walang-wala ako. Bago ako sa parokya, wala pa akong kilala. Mas não importa quem tem culpa. At wala akong kasalanan sa nangyaring Minha ito. palavra. Então eu Pero fui hindi para o naman importante kung sino may kasalanan. chorando. Magmahal ka, nasa iyo ang aking salita. Kaya pinuntahan ko mayari ng truck na umiyak. Tinanong ko siya kung bakit siya umiyak. Primeira parcela, Kung may sakit siya, sabi niya, bagong bili itong truck ko. Nabayaran ko lang isang bahagi bayad. Wasak na ang buhay ko. Bedriding ang tatay ko. Paano kaya ko mabayaran ito? Wasak lahat. de mim sempre Ang isa naman, vive a palavra napakalungkot. desse mês. Quem At sa loob ko naririnig ko ang boses. Isabuhay mo ang kataga, magbigay at bibigyan ka. Tanggapin mo itong disgrasya. Pero paano ko ito magagawa? Kasi sa harapan ng isang malaking disaster kagaya nito, nararamdaman natin napakaliit natin. Pero pagdating ng sadali, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng lakas. At sinabi ko sa pulis, tanggapin ko ito. At nagawa ko to. Kaya tumahimik ang lahat.
dinala ang mga truck doon sa Meu Mercedes carro foi direto para o dahil may shop sila doon. cemitério Itinapon na dos namin ang carros. aming sasakyan sa sementeryo E ng eu mga voltei kotse para casa sozinho. À at noite, nag-iisa ako rezava nakauwi sa na bahay. capela, sozinho. Sa Lembro gabi, muito bem que nag-celebrate ako ng Mass, era nag-iisa. consagração, eu Maalala ko parei ng maayos na bastante tempo. pagdating ng oras ng consecration, huminto ako sa isang mahabang panahon at nasabi ko, Diyos, nagawa ko isang bagay na Por yon causa da tua na hindi palavra, ko alam todo kung desastre. tama. Tinanggap ko ang buong disaster dahil sa iyong kataga. Afinal, vai dar certo. Pero paano ko ito magawa Então é desastre de verdade. kung Que é hindi para magiging vai maayos fazer. dahil sa iyong salita? Foi Magiging realmente isang totoong disaster talaga. muito forte. Ano ang Mas, masasabi ng mga tao ao sa mesmo parokya? tempo, uma paz, Kaya uma napakalakas itong profunda sandali para sa akin. serenidade. Pero at the same time, isang kapayapaan, Outro dia cedo, isang malalim na serenity ay pumasok sa akin. soubemos que Nakatulog ako ng maayos at sa susunod ng araw, nakapunta isang tao sa akin at sinabi, nalaman namin nag-disaster kayo kahapon. tudo bom. Meron akong sasakyan sa bahay, ipahiram ko sa inyo habang wala ka pang ibang kotse. Encontrei uma carta de uma Kaya senhora ginamit da ko itong Alemanha, kotse, pumunta ko sa post office at nakatanggap ako ng sulat ng isang babae na taga Germany, 82 years old. Wala siyang nagpadala ng sulat sa akin dati at sinabi niya sa sulat na nagustuhan niya sulatan siya at nagpadala siya ng 1,000 marcos sa akin. Mas tinha 1.000 marcos. Milagro ito dahil hindi nawala itong pera sa loob ng sulat. Pouco em relação do desastre. Hindi pa kasi nakasil na maayos, pero naging masaya ako. Pessoa, Pero konti lang ito kumpara sa laki ng disaster. noite chegou um grupo Pagkatapos may dumating pa ng isang tao na nagbigay din ng pera sa akin. com At sa vendas gabi de dumating carros, isang group taga-parish at sinabi, o que é que nós nagtatrabaho kami sa business, buying and sales ng mga kotse. Gusto mo ba na bibili kami ng sasakyan para sa parokya? esses 1.000 marcos, mais um pouco, era Sabi ko, oo sana. menos. Meron ako 1,000 marcos at konti pa. Se Kaya vocês mga conseguem, 1/4 yata ito ng halaga ng isang bagong kotse. fico contente. Kaya sabi ko, kung makakabili kayo ng isang second hand na kotse sa halaga na ito, masaya na ako. 0 quilômetro. Sabi nila, okay, sige, tingnan natin. Disse, não, gente, eu Pagkatapos ng ilang araw, dinala nila sa akin isang sasakyan, Volkswagen, bagong-bago. Sabi ko sa kanila, wag, di ako pwede taasan pa ang aking utang. Meron pa tayong 2 truck na dapat kong bayaran. At ito ay bago. Ayoko sana magkaroon ng ibang utang pa. Gusto ko lang bilhin isang kotse sa pera na sa akin. uma palavra Kaya nova, tumawag sila at sinabi, bawat isa sa amin ay gumawa ng vakinga. Di ko alam noon kung ano ibig sabihin nito. um carro novo. Isang bagong salita ito sa akin. At gusto namin ibigay itong regalo para sa iyo. Contente, mas o Kaya ang peso lumang era kotse dos ko, caminhões, naging bago na. o carro, né? Inaamin ko, naging masaya ko. Pero mabigat pa sa akin mag-isip tungkol sa mga trucks. Caminhões estavam prontos, At pagkatapos ng ilang linggo, agradecendo. tinawag ako ng Mercedes. Tapos ng pag-aayos ng 2 truck, masaya mga drivers, nagpapasalamat. At na-meet ko mga mayari. Inesquecível. Naging isang hapon na hindi ko Me malilimutan. emociona hoje Di ko ainda malilimutan. pensando com empresários, com Na-touch pessoas ako hanggang de ngayon outro nível, podia dahil ter uma conversa napakalalim ang usapan ko sa kanila tungkol sa Diyos dahil sila ay mga businessmen, entrepreneur. Nasabi ko sa kanila tungkol sa buhay ko dahil nagustuhan nila malaman ito kung bakit nagustuhan ko tanggalin ang responsibilidad nitong disaster. At sinabi ko nagawa ko to dahil sa kataga. Kaya in summary, isang kahanga-hanga sandali, napakaganda. At kinabukasan sabi ko, sorry, late na. Kailangan ko mag-miss at 7 p.m. At sinabi ko sa kanila, sana meron kayo pasyensya sa akin. Subukan ko bayari ito soon. Naniniwala ko dahil nakatanggap na ako ng mga ilang tanda na bayaran ko ito soon. At sa oras na ito, ang pinakamatanda sa kanila, nitong group, at society nila sa negosyo ay tumayo at sinabi, Father, huwag ninyong bayaran kahit ano dito. Nagulat kami sa inyong pag-uugali. A partir de agora, você tem amigos aqui na Tapos sinabi pa niya, mula na Eu yon, fiquei muito contente. meron ka mga kaibigan dito sa syudad. No carro na volta, Masaya comecei talaga a ako sa cantar oras na yon. sozinho. E tanta Nagpaalam alegria. ako at sa biyahe pag-uwi ko,
Nag-iisa ako kumakanta sa sasakyan dahil sa laki ng kasiyahan ko. Hindi lamang dahil nabayaran ang lahat. Siyempre, maganda rin ito. Pero dahil sa fact na naranasan ko, buhay ang Diyos. Nabubuhay siya sa kanyang salita. Pagdating ko sa parokya, ibinahagi ko itong karanasan at nagpasalamat ako sa kanilang lahat, sa mga nagdasal, nag-participate, dahil na-involve sila lahat. Nahirapan din sila dahil sa disaster na ito. At maganda na mula dito, nagsimula mag-donate na mga taga-parokya, lumaki na ang bahagi nila buwan-buwan, nag-participate na sila ng mas madalas, isang magandang bagay nangyari. At pagkatapos, na kinailangan namin bilhin isang lupa katabi ng parokya na may halaga sa panahon na yon na 700,000, sinubukan na noon ng parokya bilhin ito, pero hindi natuloy. Inihagis ko sa kanila challenge. Bibilhin ba natin ito? Kaya ba natin bilhin ito? Kaya ba natin makuha itong halaga? Ito ang tanging lupa available sa tabi ng parokya. At noon sinimula namin itong fundraising, pinadalhan ako ng sulat nitong factory ng Mercedes at isang cheque na may halaga ng 100,000 ang nasa loob. At sapat itong halaga na mabili mga 4 o 5 bagong kotse. Mataas ang halaga na ito at sinasabi nila sa sulat na gusto nila sumalit sa fundraising. Tapos later on, pag nag-umpisa na namin ang karanasan namin sa mga addicts, tinawag ako nila at sinabi, nakikita namin ang iyong trabaho at nagugustuhan namin. Meron kami isang lupa sa baryo ni Santa Edvirgis at gusto namin i-donate sa inyo. At sa nayon, itinayo isang fazenda doon. Itong unang lupa tinanggap namin as donation. Kaya sa nayon, masasabi ko, banal na disaster ito. Kailangan ako magpasalamat. Inilagay ako nito sa isang kalagayan na hindi ko alam kung ano magagawa ko. At kung wala ang kataga, di ko alam kung ano magagawa ko. Baka makipag-away ako sa court para makuha ko mga rights ko sa ilang taon at mabagal proseso ito. Pero nakita ko kung paano ako itunuro ng kataga sa tamang daan. At sa ganitong paraan, maaari ako magbahagi ng mga karanasan ko sa kataga mga ilang oras. Pati ang fazenda ay pinanganak dahil dito. Huwag ninyo isipin na meron tayo kahit isang fazenda, kundi hindi namin sinasabuhay ang kataga. At hanggang ngayon, sa lahat ng mga fazenda nagbubukas, nagtatanong lagi ako kung may isang kataga nagsusuporta at nagbibigay ng katiwasan. At lagi pag na-encounter namin ito, tuloy kami. Kung meron ka isang kataga nagsusuporta sa mga bagay gusto mong gawin, kung na-approve ito ng kataga, kaya gawin mo. Huwag kang matakot. Ang kataga ay Diyos. At sa pagsasabuhay ng kataga, ano ba ang mangyayari? Lumalaki itong Diyos sa iyo. Mas lalo kang nagsasabuhay ng kataga, lalo lumalaki itong Diyos sa iyo. At makakaroon ka ng pagnanais sabihin, kagaya ni St. Paul, hindi na ako ang namumuhay, pero ang Diyos ang namumuhay sa akin. At kapag lumalaki siya sa iyo, lumalaki ang buong mong paraan na tingnan ng mga bagay, na maramdam, makita, pagsasalita, kaya lahat-lahat ay magiging ibang Jesus. Nagiging ibang Jesus ka. At ito ang paraan na kailangan namin gawin. At unti-unti nagiging mas banal ka upang sa isang araw makapasok din sa langit. At sa ganitong pamumuhay, malalaman ka sa isang mas malinaw na paraan ang lahat mong kasalanan. Maalala mo ang inyong mga history, defects, at sa pagsasabuhay mo ng kataga, parang pinapasok ang iyong kaluluwa ng isang liwanag at makikita mo ang iyong mga defects. Makikita mo ang lahat. Pareho sa isang kwarto na madilim, di mo makikita kahit ano. Pero kapag pinasukan ng ilaw, makikita ka ng dumi. At sa ganitong paraan, sa pagsasabuhay ng kataga, makikita mo
kung anong dapat mong ayusin sa pag-uugali mo. Mahihirapan ka siguro, pero at the same time, ano magbibigay ng lakas sa iyo? Ang kataga na sinabi ni Jesus tungkol sa awa. At makuha mo tungkol sa awa ng Diyos sa buong Ebanghelyo, mula sa prodigal son, kay Madalena, sa mabuti magnanakaw, lahat sila ay nakatanggap ng awa mula sa Diyos. Ang tanging bagay kailangan nila gawin ay kilalanin na sila ay makasalanan. Kilalanin na ako ay wala. Tatakpan ito ng awa ng Diyos at gagawin ka nila mga buhay na kataga. Gagawin ka mga totoong instrumento ng Diyos. Kaya mahalaga, pag sinasabuhay ka ng kataga, tanggapin kaagad ang awa ng Diyos para sa sarili mo at para sa mga iba. Nakikita ko talaga ang mga nagsasabuhay ng kataga. At dito maalala ko si Kiara. Lagi pag nakikita kami, nararamdaman ko ang isang kawalang hanggang awa. Hindi ko nadama judgment kailanman. Pati si Madre Teresa, ang kanyang pagtitingin ay puno ng awa. Kapag may nagja-judge ng marami, ay kailangan kaya siya magsabuhay ng salita. Magiging malaya ka sa mga ganitong human bagay kapag nagsasabuhay ka ng kataga. Walang ibang paraan. Kaya gusto kong paalala ulit sa inyo nang nagtipon ng mga taga-council noong isang taon. Para planejar o jubilar, o ano jubilar, upang magplano tungkol sa year ng Jubilee, sinabi namin, ilagay natin sa itaas ng buong taon na ito ang kataga. Ang pagsasabuhay ng kataga sa isang perpektong paraan ay ginagawa tayong mga banal. At ang kinakailangan natin sa panahon na ito ay sama-sama maging banal. Lumalago na itong trabaho. Ang dami nakapasok sa Family of Hope kahapon. Ito ay isang malaking kaligayahan, walang duda nito. Pero pati isang worry. Dahil ang bawat isa pumapasok, ay pumapasok kasama ng kanyang mga defects, lahat ng mga talents, katangian, at ang kanyang buong sangkatauhan. At kung hindi natin sama-sama maging banal, baka bukas may gagawa ng isang bagay na hindi maganda at magiging iskandalo na, national o international. Dahil ang ating trabaho na yon ay international. Kaya kung gusto natin na itong malaking puno na pinanganak sa plano ng Diyos ay hindi babagsak at hindi makabigay ng iskandalo, tayong lahat ay kailangan magsabuhay ng salita. Isabuhay ito sa isang radikal na paraan. Maging banal as soon as possible. Hanapin ang kabanalan. Magmahal ng totoo upang magkaroon ng mga ugat. At kapag malalim na ang mga ugat, kahit malakas ang bagyo, malakas ang hangin, hindi mabagsak ang puno. Pero kapag walang ugat, mabagsak ito ng kahit sino. Sa pagsasabuhay ng salita, mas lalo nakilala ko ang ibang side, ang lakas ng kasamaan, na gustong sirain, wasakin, at sa ngayon, halos hindi tayo nagsasalita tungkol sa diablo, tungkol sa lakas ng kasamaan. Delikado ito. Nakatago ito sa daming bagay. Sa likod ng ating pagmamataas, vanity, sa likod ng kagustuhan natin na maging mas mahalaga kaysa iba, nandito ang kasamaan na gustong hiwalay sa atin, sirain. Ang hirap magsabuhay ng pagkakaisa. Ilang beses nakikita ko sarili ko sa harap ng mga mababait na tao. Lahat ay mga mabubuting intention at masasabi ko sana, malapit na sila maging santo, pero di nila kaya mamuhay kasama ng iba. Hindi nila kaya ibuo isang totoong pagkakaisa. At ito ay bunga ng kamatayan. Kamatayan ng pagkamakasarili ng bawat isa
upang may buong pagkakaisa. Hindi ibig sabihin na kailangan 2 tao na perpekto upang magawa ito. At hindi naman 2 parehong tao, pero 2 tao na nagsasabuhay ng salita. At ang kataga, ibig sabihin, mamatay. Mamamatay para sa isa't isa. Kailangan mamatay. Kung saan walang kamatayan, ay walang pagkakaisa. Pagkaisa ay hindi ibig sabihin magkasama lamang o kaya sama-sama gumawa ng mga bagay, sama-sama maging masaya sa isang barbecue. Hindi. Ang pagkakaisa ay ibig sabihin mamatay sa isa't isa. Gaya ng tinapay, tinanggap natin sa communion, ang katawan ni Kristo. Bunga ito ng ilang butil ng trigo na giniling at naging isang tinapay lamang. Maging isa lamang tayo kung payagan natin magiling ang ating sarili sa lakas ng Diyos. Payagan mamatay sa lumang tao natin. Mamatay, makapagsimula muli, magpatawad sa isa't isa, magsikap para maging mga buhay na tinapay, mga buhay na kataga para sa iba. At ang mundo tinitingnan sa ating trabaho at maraming nalalakbay dito. Ang lahat ng tao na panood sa ating mga programa. Anong gusto nila tingnan? Gusto nila tingnan ang ating pagmamahalan. Tingnan ninyo kung paano tayo nagmamahalan. Sabi ng kardinal, gusto ko sana ay ayayahan ang buong mundo na makapunta dito upang tingnan ang mga milagro ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At totoo naman, gumagawa siya ng mga milagro. Dahil dito may lakas loob ako na magbukas ng ibang mga fazenda pa. May lakas loob, tanggapin ng daming tao. Bawat buwan maraming tao pumapasok dito at nadadala ang kanilang mundo dito. Bakit? Dahil alam natin kung magsasabuhay sila ng kataga, mangyayari man ang mga milagro. Mangyayari mga milagro. Kaya basta ang bawat isa ay naglalagay sa kanyang sarili sa kababang loob, sa kanilang pagkaroon ng kahinaan, pero maglalagay din ang kanilang sarili sa Diyos at masabi, gawin ninyo sa akin kung ano man ang gusto ninyo gawin. Gusto ko maging buhay na kataga. Kung magagawa ng bawat isa itong proseso na maging buhay na kataga, mangyayari ang mga milagro. At sama-sama tayo masasabi, ito ay trabaho ng Diyos. Masasabi natin, nagagawa ng Diyos ang maraming bagay sa ating gitna. Pero santo ay ang kanyang ngalan, hindi atin. Santo ang kanyang ngalan. Kanya lagi itong trabaho, hindi sa atin.